Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising Sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, magsimula na tayo. Meron tayo dito the Tower, 4 of Wands, 3 of Swords. Pero wait lang, nakalimutan ko palang buksan yung ilaw ko, yung isang ilaw. So, ayusin ko lang tong headset ko. Ayan. Kasi tawag dito, nagkakaroon ng shadow dito gawa ng ilaw sa kisame. Anyways, meron tayong the Tower. Ano to? 4 of Wands, 3 of Swords. Ano to? Ba't nag 3 of Swords naman to? May the Tower, Clarify natin to. Pero okay sana to, 4 of Wands. Kaya yun. Empress. Love kasi to dahil Venus to. Parang nagkaroon ng kalbaryo dito sa the Tower. So inalam ko kung saang topic. Probably sa love. Kasi love and abundance to. Ngayon, 4 of Wands. Tingin ko ang magiging apektado ng reading na to, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, ay mga taong nagli-live-in. Ito kasi yung parang house. Although, iba dito, bundok. Sabagay, papunta sila dun sa house. Yung house ay nasa taas ng bundok. So, nagli-live-in, whether kasal o hindi. Basta nagsasama na sa isang bubong. Sila yung affected dito. 3 of Swords, Alam naman natin ang 3 of Swords ay pain. Pero tingnan natin, kasi hindi naman lahat ng 3 of Swords ay hiwalayan agad. Merong pain lang. So, hopefully, ay ganun lang. Tapos, maayos din, di ba? Pero tingnan natin. Kasi masaklap kung separation. Hindi pa yan maghiwalay kasi nandito yung 8 of Pentacles na ang meaning ng card na yan ay all about working out. Ayan, nagtatrabaho siya. So, probably may something na magkukos para mag-lead sa pain. Pero, ang maganda nga, na-partneran siya ng 8 of Pentacles in a way na although nagkaroon ng pain, hindi naman necessarily maghihiwalay dahil doon. Kasi,
Since nandito nga yung 8 of Pentacles, ang dating sa akin, magta-try again sila. Okay? So, try ulit nilang i-work out ang connection, or may gagawa ng way para maayos pa yung kung ano man ang dapat ayusin. Pero again, may the Tower tayo eh. Ano kayang specific na nangyari na nag-lead para ma-shake yung foundation ng love or relationship? Kasi nga, disaster, upheaval to eh. Marami rin namang pwedeng case, pero sa tinakbo ng reading, more like hindi maganda yung nangyari sa the Tower. More like sudden change, shocking news, unwanted events. Clarify natin. Ano yung the Tower? So again, love reading to. Tanggalin na natin to. Ano yung the Tower natin dito? Anong pinagmulan? Nagasunog dun sa the Tower, nasira. The living. Living room, the gift, the door. So, ano to? Tapos may dog tayo, Kaya to. So, iniisip ko, parang ba ng third party? The gift. So, kung mapapansin nyo, wala nito. Kung nagbabasa rin kayo ng Lenormand, wala nito, diba? Walang ganyan. Hanggang 36 lang. Pero may dagdag na cards. Self-made lang yan. Pero, kasi ito, pwede rin to sa kinuha sa The Keeper. Eto, Gypsy. Or Sibylla. So, naghahalo-halo na yung mga inaral kong cards. Sa isip ko, lalayo tayo dito sa meaning nito. Ang dating sa akin, karon ng secrecy. Secret attention mula sa friend. Ang dating nagka third party dito. Yun yung naging cause kung bakit karon ng the Tower, nasira yung pundasyon ng relasyon dahil sa presence ng friend. So, ewan ko nga lang kung kaninong friend, kung saang side, kung sa feminine or sa masculine energy. Basta, ang nangyari, yun yung ugat ng pag-aaway. Whether jealousy lang, or
who knows, baka literal na may cheating na nangyayari na talaga. Pero again, ang ugat ng crisis dito sa the tower ay friend. Yan ang dating dito. Kaya pala in pain dun sa Three of Swords, ano. Pero again, dahil nga na partneran ng Eight of Pentacles, ito try pa i-work out yung connection. Nandun lang tayo sa ganong sitwasyon sa ngayon. Wala pa yung pinaka future na after nun, anong mangyayari, anong outcome nun, kung sakaling mag-effort yung taong nakapanakit. Pero at least, di ba? Itutuwid nung nagkamali or nang tawag dito ng someone na nakapanakit ng damdamin, itutuwid niya yung pagkakamali niya. Okay, yun yung ending dito kasi na-partneran to ng Eight of Pentacles eh. Whether maghiwalay sila o hindi, or magkabalikan ulit, nandun yung presence ng pain. Pero ang dating sa akin, kung magkahiwalay man sila, magiging sila ulit. Pero in pain pa rin. Kung hindi sila maghiwalay, di in pain nga. In pain pa rin. So, doon papasok yung whether maghiwalay o hindi. Magkakabalikan sila eh. Or mag-i-stay pa rin sila sa isa't isa, pero isa lang yung patutunguhan. Three of Swords. Nandun yung pain. Heartaches, feeling broken, feeling sad, umiiyak. Ayun, tingnan natin sino yung possible partner dito para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi, or para sa kakilala nyo, kung di man para sa inyo. So, dun muna tayo sa partner ng Sagittarius. So, ang partner ng Sagittarius ay Magician. Ano ba yung Magician? Aquarius. King of Pentacles. Taurus. Ito, Five of Swords. Leo. Ngayon, doon naman tayo sa kakilala. Kung di man para sa inyo itong reading. Kakilala na tatamaan ng reading na to. Aries. Ito, Libra. Leo ulit. Ibang senaryo. Kaya lang dito sa deck na to medyo nalilito ako. So, pagpasensya nyo na dahil medyo complicated aralin tong deck na to. At hindi ko rin siya masyadong ginagamit. Kaya nakakalimutan ko tuloy. Anyways, kailangan kasi gamitin or else makakalimutan ko. Makakalimutan ko na kung paano gamitin. Totally. Ito kailangan nito ng clouds sa katao. Wala eh. Wala tayong clouds sa tao. Ito naman, tower.
So, kailangan niya ng clouds. Wala. Walang clouds. Ito, pwede na. Ito maganda. In a way. Sabihin natin magiging loyal ang friends nyo. So, more like yung third party, whether jealousy lang yung nangyayari or confirmed na third party. Basta yung other person ay more like friend nung nag-cheat. Kasi ang friend dito loyal loyal sa Sagittarius, di friend to ng Sagittarius. Kaya ang dating sa akin, yung friend na third party or other person ay friend nung cheater. Okay? Doon yun sa side nung cheater. So again, dito maganda naman ang takbo ng friendship ng Sagittarius at friends nila. Mananatili ang loyalty, lalo kung may best friend, close friend. In times of crisis, nandun sila. Maasahan, dependable, reliable. Eto, ano naman to? Ito kasi mangyayari pa lang Hindi pa siya nangyayari. Ito mangyayari pa lang. Ang dating may magandang mangyayari sa buhay ng Sagittarius. Nandito yung abundance, basta pig. Pwede siyang may kinalaman sa abundance, luck, good omen, prosperity. Kaya lang kasi, ang dating dito, ito yung card ng malalang version ng broomstick. So, dito papasok yung assault, threat, or literal na nakakapanakit kasi sword, ano ba tawag dito? Hindi ko alam. Rapiers nga Ayun, rapiers. Pwede siyang mag-cause ng tawag dito, injury. Di ba? Kasi patusok siya physical harm. Pwede siya mag-cause ng ganoon. Pero sa reading na to, hindi naman ganon. Okay, wag mag-alala. So, paano siya ma-relate dito sa abundance, prosperity, ay enviousness. May maiinggit dahil gaganda ang buhay ng iba sa inyo, or magiging somewhat lucky, kakapera, or for some reason nga parang pumapanig sa iba sa inyo ang kapalaran in a way na hindi sila minamalas, or kung malasin man, nakakabangon din agad. Hindi sila nananatili sa sitwasyon na nalulugmok sila. Nakakabangon din agad-agad, or napapalitan ng happiness yung sadness. Ganun ang dating. Na parang bang may maiinggit na bakit sinuswerte yung iba sa inyo, bakit sila hindi. May comparison na nangyayari. Ganun. Kasi ganyan panahon hindi naman lahat laging sinuswerte. May iba na minamalas. Parang trabaho lang, tingnan nyo, hindi lahat nakakaangat. May iba na hindi. Hindi tayo pare-pares ng trabaho o estado sa buhay. Ibig ko sabihin, panahon ang swerte. Although sana nga lahat na lang, di ba? Pero ganun dito sa mundo. Walang perpekto.
masyadong mahirap mabuhay, kailangan mo talagang mag-exert na effort at part ng buhay ay laging kaakibat ang pain. So ganun anyways, mag-ingat na lang kasi nga kung sakaling swertehin yung iba sa inyo, wag nyo na lang i-brag kasi may iba na binabrag pa sa internet, diba? Itago na lang kasi pag binabrag pa, edi malaki yung chance na uutangan yung iba sa inyo, yung swerte naging bato kasi may manghingi ng balato. Hindi naman sinasabi na kailangan magdamot, pero hindi natin kasi masasabi yung takbo ng isip ng tao. May iba na akala mo mabuti, masama pala. Diyan papasok yung naiinggit or nagsiselos or magnanakaw. Okay, kaya mag-iingat na lang at wag na ipahili sa iba kung ano man yung magkakaroon yung iba sa inyo na swerte. So ganun na lang. Okay, kaya nga kung mapapansin nyo yung mga mayayaman, diba? Kung sino pa yung mayaman, sila pa yung simple manamit. So ganun yung logic. Anyways, yung mga sobrang yaman talaga, yung mga bilyonaryo, kung mapapansin nyo, simple lang sila manamit. Tapos kung sino pa yung hindi masyadong mayaman, sila pa yung mag-aarbo. But anyways, pumunta na tayo dito. Babasahin ko na lang tong part na to. Dali lang namang intindihin to dahil basic English lang. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo kasi general reading to. So sabi dito, beware of codependency. Addictive behaviors are affecting your romantic life. Eto, open your eyes. If someone shows you who they are, believe them the first time. Di parang ano to, first impression lasts. Tama ba yung ano ko? English ko, teka lang. Oo nga. First impression lasts. Or pwede rin namang ano, pag pinakitaan ka ng kasamaan, wag na bigyan ng second chance kasi malamang uulit lang ulit. Pag nag-disrespect once, wag na bigyan ng second chance kasi more like uulit lang ulit. Eto, pero case to case basis, bahala kayo sa buhay nyo, pero sa pananaw ko, yun yung tinatry ko. Aralin na wag na masyado magtiwala. Beware sa pagkakatiwalaan. So again, case to case basis, bahala na kayo kung ano gusto nyo mangyari. Anyway, sabi dito, divine timing, be patient while things are unfolding. This connection is worth the wait. At ang huli, boundaries. You need to teach people how to treat you by being clear on what you will or won't allow. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.